Ang kulturang Pilipino ay binubuo ng iba't ibang tradisyon, pagdiriwang, libangan at paniniwala na naipapasa sa bawat henerasyon. Ito ang nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan at nagpapatibay sa ating pagkakaisa bilang mga Pilipino. Ngunit kasabay ng pag-unlad ng panahon at teknolohiya, unti-unti ring nagbabago ang ating pamumuhay at kultura. Layunin ng proyektong ito na alamin kung paano nagbago ang kulturang Pilipino sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng panayam sa mga nakakatanda, mauunawaan natin ang kanilang mga karanasan at maihahambing ang kultura noon at ngayon upang makita ang epekto ng modernisasyon. Sama-sama nating tuklasin kung paano patuloy na hinuhubog ng ating kultura ang ating pagkakakilanlan sa makabagong panahon. Ang pag-uugali at paniniwala ang bumubuo sa pagkakakilanlan ng isang lahi. Tinanong natin ang isang ale kung ano ang kanyang mga obserbasyon kung nagbago na ba ang paniniwala o pagpapahalaga ng mga Pilipino ngayon kumpara noon. Sa imong tanaw o nabantayan, nagbago na ba ang mga tinunguan o values sa mga Pilipino karon kumpara sa una? Ang sa una, mas nindot pa noon sa una kaysa karon. Kanang mayong pagtagad sa tao, kanang mo respeto, ana ba? Karon murag wala naman oy. Wala na gani pagtagad ang uban, pwede lang sa maayo ha, dili kong gi tanan ha. Ang sa una, nindot ang sa una kay tugod sa mga magulang, dili. Oh, mo please. Ipinapaalala nito sa atin na ang respeto at pagtutulungan ang naging pundasyon ng maayos na samahan noon. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagmamano ay hindi lamang ugali, kundi tanda ng malalim na pagpapahalaga sa pamilya at kapwa. Mga katangiang tila unti-unting natatakpan ng mabilis na takbo ng panahon. Ang paraan ng paglilibang at pagdiriwang ay sumasalamin sa ating kultura. Nakausap natin si Aling Marlinda Ponce, 67 taong gulang, at tinanong kung mas nakakaaliw ba ang paglalaro noon kaysa sa ngayon. Mas karon ang lingaw kaysa unang panahon, lahi mangod to mga siyatong, piko, ana, di man karon nga. Anay mga badminton, pickleball, mga inaana nga. Sa una wala man pud nauso ng pareha ng basketball, bitaw karon nga kanang murag gihugupan, bitaw tutukan na bitaw karon jud ang inaana nga mga dula. Yo mas enjoy gid ang mga batan-on karon kaysa unang panahon. Tunay na lumawak ang ating pagpipilian sa aliw ngayon at nagdala ito ng bagong uri ng kasiyahan. Ngunit sa likod ng mga makabagong sport, nananatiling alaala ang simpleng ligayang hatid ng mga larong lumikha ng matibay na samahan sa pagitan ng mga kabataan noon. Tinanong din natin siya kung nakatulong ba ang cellphone at social media sa pag-aaliw ng mga tao ngayon. Kaya ang cellphone kay gamit man kaayo sa mga batanon karon sa eskwela. Kaya ang cellphone depende mo sa paggamit, kaya ang uban gigamit sa dili maayo, ang uban gigamit sa maayo, kay importante man ang cellphone karon sa mga estudyante. Tinanong naman natin kung may maibabalik ba siyang uri ng libangan noon kung ano ang kanyang pipiliin. Kung sa una magong panahon, murag lisod naman ibalik sa pagkakaroon. Katong baile sa una, okay katong baile sa una po. Mas lingaw jud ang karon na Mas nindot man yun ang good karon nana. Base sa kanyang pananaw, masagana ang mga aktibidad at kaganapan ngayon na nagbibigay ng aliw sa mga kabataan. Ngunit kasabay nito ay ang pagbabago ng diwa ng kasiyahan. Ang mga selebrasyon, paniniwala at pagkuha ng impormasyon ay bahagi rin ng ating kasaysayan. Kinausap natin si Manong Berto Formon, 50 taong gulang, at tinanong kung ano ang mga ginagawa nilang libangan tuwing may selebrasyon noon kumpara sa ngayon. Mas nindot ang tato sa una. Christmas. Mga karamil to, magpaboto ramig lantaka. Lantaka pa sa una, mga kalburo. Kaldiro, ay man ang paboto ron. Mga fireworks na yan. Dagan may mga matay, dagan may mga piang.
Tinanong din natin kung anong mga tradisyong Pilipino ang unti-unti nang nawawala sa panahon ngayon. Po, unsa man nga kanang tradisyon sa mga Filipino nga na hinay-hinay na ugawala karon? Tradisyon. Daghan na gid kayo na nawala. Tungod na ko na sa mga social media. Ibinahagi rin niya kung ano ang mga paniniwalang umiiral noong unang panahon. Ang mga totoo sa una, kanang mga mag-ampo sa mga kanang dili mo na to. Ni kahoy, ni nono. Hantod karon pabili mangyapon na kay tradisyon man na sa mga nitibo. Di na mawala ng mga nitibo. Kung nitibo mo po, di na mawala. Tinanong din natin kung paano naiiba ang paraan ng pagkuha ng impormasyon noon kumpara ngayon. Radyo yung medali niya, mga telegram. Telegram. Telegrama. Karon, ay tik naman. Pero mas dali karon tungod kay ay tik naman. Mula sa mabagal ngunit tiyak na paghahatid ng balita noon, naging mabilis at madali na ang daloy ng kaalaman sa kasalukuyan. Bagamat malaking tulong ito, dala rin ito ang hamon ng pagiging mapanuri upang matiyak na ang natatanggap nating impormasyon ay tama at kapaki-pakinabang. Sa paglipas ng panahon, nararamdaman din natin ang pagbabago sa ugnayan ng mga kabataan at pamilya. Kinausap natin si Kuya Brian Villeda upang malaman ang kanyang pananaw sa pagkakaiba ng pagpapalaga ng mga Pilipino noon at ngayon. Kaya sa values, di ba? Sa una, murag napatay mga respeto, karon murag wala na yun. Atong mga kabataan sa una, napay pag kanang kahadlok sa atong mga ginikanan, kahadlok ni sa mga maestra. Di ba karon, wala na may kahadlok. Tinanong din natin kung ano ang kanyang mga libangan noon na naiiba sa ngayon. Iya, wala may mga cellphone, wala may mga gadget. Ang amo na yung, bisag sa inyo karon, di na mo kayo mag-shuttle. Dampa, kanang Jackstone, Chinese garter, tigso, wala na yung mga inana. Kay tungod sa teknolohiya. Amo yun ang nagyan sa unang panahon. Lahi yun lang kung saban na kami. Ang mga larong ito ay hindi lamang paraan ng pagpapalipas ng oras. Itinuturo nito ang pagtutulungan, disiplina at pagpapalaga sa samahan. Ang pagkawala nito ay nangangahulugan din ng pagliit ng pagkakataong maranasan ng mga kabataan ngayon ang ligayang hatid ng pisikal na pagsasama. Ibinahagi rin niya kung anong tradisyon ang isinasagawa ng mga kabataan noon na halos wala na ngayon. Mas nindot dito sa una kay tradisyon is kanang bailihan, pero karon wala na dito. Sa kanyang palagay, tinanong din natin kung maibabalik ba ang mga dating libangan at gawi ng nakaraan. Sa pagkakaroon kay para sa kuha mo dili na siya mabalik kay tungod na bisan kung saan pagtudlok sa atong mga maestra sa atong mga kabataan pero dili na yun kay tungod kay nasilaw na sila sa tradisyon karon mga gadgets na gusto man yun na kuno nga katulong ni Agi kay tuwa dito ang kaninaw ilabi na sa mga friendship di ba karon murag wala mo amigo way amigo ngay kay tungod lagi sa teknolohiya nang nindot ka ito sa una kay naayod ang pagka kanang magtapok mo pag mahapon kay pag magdula mo kung sa inyong madula diha sa gawas karon di kayo na dito kay naanak mo dira sa gadget na. Ang teknolohiya ay naglapit sa atin sa mga taong malayo. Ngunit madalas ay nagiging dahilan din upang lumayo ang loob ng mga taong nasa ating paligid. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na samahan ay hindi nasusukat sa bilis ng koneksyon, kundi sa kalidad ng oras na ibinabahagi natin sa isa't isa. Malaki ang pagkakaiba ng pamumuhay noon at ngayon. Lumawak ang mga pagpipilian sa libangan at naging mabilis ang daloy ng impormasyon. Ngunit humina naman ang paggalang at marami sa ating mga tradisyon ang unti-unting nawawala. Ang pangunahing dahilan ay ang mabilis na pag-usbong ng teknolohiya at malawak na impluwensya ng ibang kultura. Kasama rito
ang pagbabago ng mga batas at ang paglipat ng pamumuhay mula sa simpleng buhay sa baryo patungo sa mas mabilis na takbo ng panahon. Batay sa mga panayam, makikita na may mga pagbabagong nagdala ng ginhawa. Ngunit may mga pagpapahalaga tulad ng respeto, samahan at ligtas na pagdiriwang na mas pinahahalagahan noon. Bagamat mas marami ng aliw at kaalaman ngayon, marami rin ang nakalulungkot sa pagkawala ng mga kaugaliang bumubuo sa ating pagkakakilanlan. Sa gitna ng patuloy na pagbabago, ano ang magagawa natin upang manatiling buhay ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino?